sigaw pa ng matanda sa amin. Sa takot namin ni Leia ay sumunod kami sa matanda. Hindi nagtagal ay nagkagulo ang mga tao sa bus. Nakita rin kasi nila ang manananggal. Hindi na lang sana pinasakay ang buntis na yan at baka madisgrasya pa ang bata. Sigawan pa ng mga pasahero. Maya-maya pa ay narinig namin ang malakas na putok ng gulong. Napakamalas at doon pa sa bahaging walang gaanong kabahayan. Hanggang sa tumirik na nga ang bus. Hetong driver sa konduktor naman ay walang nagawa kundi ayusin yon. Napapamura sila sa pagbaba nila. Nang oras na yun kasi ay kitang-kita nila ang manananggal na pilit na dumidikit sa dingding ng bus. May manananggal! Huwag kayong lalabas! Sigaw pa ng driver sa amin. Napatitig ako sa bintana at kitang-kita ko ang manananggal sa labas. Hetong manananggal kasi ay nakasilip sa amin. Nang oras na yon ay niyakap ko na si Leia. Yan ay para hindi niya makita ang manananggal. Huwag kang aalis sa tabi ng asawa mo at ako na ang bahala sa nilalang. Napaoo na lang ako sa matanda, saka tumango at sumunod. Hetong matanda naman ay bumaba ng bus. Sa puntong yon ay nakatitig pa rin sa amin ang aswang. Huwag kang mag-alala at mawawala ang aswang na yan. Hindi tayo pababayaan ng nasa itaas. Saka marami tayong kasama ngayon. Yan ang sinabi ko upang hindi ito mag-alala. Walang ano-ano ay narinig kong sumigaw ang matanda sa labas. Sa akala mo yata ay hindi kita nakikilala. Hindi mo ba alam na Bantog ang pangalan mo? At alam ko kung nasaan ang bahay mo ngayon. Hetong manananggal naman ay napatitig sa